Welcome to your new life, sabi ni Michelle sa kanyang sarili habang pinapasadahan niya ng tingin ang kwarto niya sa townhouse ni Ched. Mas mahirap pa yatang mapapayag ang mga kapatid niya na sasama siya sa lalaki kaysa kumuha ng US visa. Pero patunay ang malaking tiwala ng mga ito kay Ched na inayudahan ng Kuya Ryle niya ang pagpayag ng mga ito sa pakiusap ng kaibigan niya. Kaakibat nga lang niyon ang napakahigpit na bilin na huwag siyang pababayaan ni Ched dahil mananagot ito kapag may nangyaring masama sa kanya. Ngayong nakapang ibang bahay na siya, walang katulad na pakiramdam ang kalayaan na nadarama niya. Katulad siguro yun ng isang matagal na nakakulong sa munti at kalalaya lang. And she had Ched to thank for that. No, she didn't have to thank him. May pakinabang din naman kasi ito sa ginagawa nila. Sana lang ay matauhan na si Nadine. Pero naiintindihan din naman niya kung bakit ito nagkakaganoon. In Ched's own way, he was the kind of a guy a woman would swoon over. Ang kaso nga ay ayaw na nito kay Nadine kaya dapat lang nahayaan na nga ito ng dalaga. Kung sa kanya nangyayari ang ganoon ay noon ka nahahabulin niya ang isang lalaki. Kaya sana nga ay mabilis nang mahanap ni Nadine ang dignidad nito. Kapag na-solve na ang problem nito ay talagang lalaya na siya. A whole new world, a new fantastic point of view. Feeling Princess Jasmine siya sa Aladdin. Sakit naman sa tainga? Reklamo ni Ched na kakapasok lang sa kwarto niya. May dala itong beddings na tiyak na ipapagamit dito sa kanya. Wala ka talagang taste, ganti niya at saka inirapan ito. As if hindi mo alam na in demand at demanding ako bilang isang wedding singer. Bukod sa webpage designing ay marami pa siyang ibang racket. Kasama na nga ron ang pagsasideline niya bilang singer sa kasal at iba pang okasyon. Mas malaki pa ang pinagsama-samang kita niya sa mga racket na iyon kaysa sa sweldo niya noong empleyado pa siya. Enjoy pa siya. Kaya nga yata hindi nagtatagal ang lahat ng mga kasal na kinakantahan mo. Naisumpa nga siguro ng mga malignong binulabog mo. Ani Ched. Imbis na sagutin ito ay tinuloy na lang niya ang pagkanta. Ngumiwi ito. Saka siya iniwan. Pero nakakailang hakbang pa lang ito ay huminto na ito at lumingon uli sa kanya. Magkano na nga ang singil mo? Tanong nito. Kung ikaw ang aarkila, di hamak na mas mahal pagkatapos mo akong laitin. Sagot niya. No, seryoso ako. Naalala ko kasi nung isang araw naitanong sa akin nung kakilala ko kung may contact ba ako na singer. Iyong mga pipitsugin lang at hindi ka level ni na Sarah Geronimo. Anniversary daw ng parents niya at gusto niyang kasama sa celebration ng pagkanta sa lahat ng songs na memorable sa mga iyon. Pipitsugin ako? Ganon? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ka-level mo ba si Sarah G? Ganti nito. Hindi, pero then you know what I mean. Anyway, racket ito kaya imbis na nakikipagtalo ka sa akin, di ba dapat pinapasalamatan mo ko? Okay, salamat. Wika niya. Magkano? Ang pasasalamat ko? Tungik, iyong upa sa vocal cords mo. Oh, that. 4K. Pahayag niya. Presyong kaibigan lang. That's for 2 hours. Kung mag-extend may dagdag dapat at pakainin naman niya ako, no? Sige, sasabihin ko sa kanya. Ani Ched. Palabas na dapat ito ng kwarto nang mag-ring ang cellphone nito. Shit, maigting na bulalas nito. Naudlot tuloy ang akma na naman sanang pagbirit niya. Oh, Nadine, bakit? Malamig na sabi ni Ched. Kaya naman pala ito napamuray dahil si Nadine ang tumatawag. Ba't ka nagpunta ron? Well, I won't be staying there for a while. Baka nga ibenta o iparent out ko na. I'm not yet sure. Bakit? Sawa na ako ron. Doon ako lumaki at medyo nagsisikip na rin yung area. Tutalay si Nadine ang kausap ni Ched, itinuloy na niya ang pagbirit niya. Pero sa pagkakataong iyon ay love song ang binanatan niya. Kailangan kita. Sino yun? Narinig niyang sinabi ni Ched. Si Michelle? Natahimik ito sandali.
Yeah, we're together. Actually, we're nagtry kami magsama. Lumapit siya rito. Ched, sweets, maligo ka na. Kakain na tayo maya-maya. Paborito mo pa naman na yung niluto ko. Sabi niya. Dahil malapit lang ang mga bibig niya sa mouthpiece ng telepono, ay tiyak na narinig ni Nadine ang boses niya. I told you, we're moving to the next level and things are happening quite fast. Kaya nga rin nag-move out na muna ako sa dating bahay ko. We're exploring our relationship and... Hello? Hello? Tiningnan pa ni Chad ang telepono nito. Pinatayan ako ng phone. Anito sa kanya. Dumaan daw siya sa bahay kanina. Naghintay pa rin ng 1 oras. Can you believe that? Kung hindi pa lumabas si Bien at sinabihan siya na nag-move out na ako, baka hanggang ngayon naghihintay pa siya. Ang Bien na tinutukoy nito ay kapitbahay nito na kababata rin nila. Binilinan daw nito ang lalaki na tingnan-tingnan ang bahay nito dahil hindi muna ito uwi roon. Ginawa nito iyon para kung sakaling hanapin nga ito ni Nadine doon ay malaman ng dalaga na wala itong mapapala. Siguro naman titigilan ka na niya. I wish. Usal ni Chad. Iginala nito ang paningin sa kwarto niya. Although it's nice living here too, for a change. Mas tahimik pa nga yata rito kaysa dun sa subdivision. Bakit nga ba hindi mo ito tinitirahan? Binili-bili mo tapos itetenga mo lang. Investment. Pero baka nga dito na ako magstay. Ewan, pag-iisipan ko pa. Dito na lang ako kapag bumalik ka sa bahay mo, sabi niya. Sige ba, basta magbabayad ka ng upa. Ako na best friend mo? Sisingilan mo? Nagkunawa siyang nahindik at nagdamdam. Wala nang libre sa mundo ngayon. Pagkasabi niyon ay tumatawang lumalabas ito ng kwarto. Hindi pa man ito nakakalayo ay nagring uli ang telepono. Yeah, Nadine, totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Wika nito. Napailing na lang siya. Ang tigas talaga ng bungo ng babaeng iyon at ang tibay ng dibdib. Mukhang patok sa kakilala ni Chad na nalaman ni Michelle na Tim ang pangalan ng presyong kaibigan niya. Kinuha agad nito ang serbisyo niya. Yaman din lamang na imbitado rin si Chad sa salo-salo ay sasabay na silang nagpunta sa venue na isang garden restaurant. Doon gagawin ang renewal of vows at ang reception. Pagdating nila roon ay sinalubong agad sila ng isang matangkad na lalaki. Brad! Nakangiting tinapik nito ang balikat ni Chad. Sa hinuha niya ay ito na si Tim. Nakausap na niya ito sa telepono. Dahil kakilala ito ni Chad ay hindi na niya ito tiningnan at hininga ng down payment sa SOP niya sa kliyenteng inirerekomenda lang ng kung sino-sino. Here's your wedding singer, sabi ni Chad dito na siyang tinutukoy. Lalong lumuwang ang ngiti ni Tim. So, you're Michelle? Anito. And you're Tim. It's a pleasure. Inilahad niya ang kamay niya rito na agad namang ginagap ng lalaki ng 2 kamay. Parang kumislap ang mga mata nito pagkatapos siyang pagsadahan ng tingin. Lalo siyang napangiti. Gwaradyado man siya ng mga kapatid niyang ambisyon niya at ang gawin siyang madre, ay marunong pa rin siyang makahalata kung natutuwa sa kanyang isang lalaki. Instinct siguro iyon at nakakatuwa ang pakiramdam na may natutuwa nga sa kanya. If your singing voice is as good as your looks, will you marry me? Pabirong wika ni Tim. Naaliw lalo siya. It was obvious that the guy was flirting with her and she felt flattered. Plastic at ipokrita na lang siguro ang babaeng magsasabing hindi ito napaplatter sa ganoon. Nakasira ng kaligayahan niya ang biglang pag-ubo ni Chad. Kung hindi lang niya alam na wala itong TV o hika ay aakalain niyang inaatake ito. Pinukol na niya ito ng masamang tingin. Kailangan mo ng rifampicin? Mataray na tanong niya rito. Hindi. Something just caught in my throat. Sagot ng kaibigan niyang tinamaan ng magaling. Sa tingin niya ay nagpipigil ito ng tawa. Choker ka talaga, Brad. Ani Tim. Oh, paano? Pahiram muna dito kay Michelle. I need to brief her on some things. Sure, go ahead. Sagot ni Chad. Sinundan ni Chad ang tingin ang paglayo ni na Michelle at Tim.
Nakakailang hakbang pa lang ang mga ito ay nakita niyang dumako ng isang kamay ni Tim sa likod ni Michelle. Nagdidisgustong bumuntong hininga siya. Matagal na niyang kilala si Tim, bagaman hindi niya masasabing sanggandikit sila nito. Alam niya ang kalibre nito pagdating sa babae. Pumapangalwa nga siguro ito sa kanya sa kamandag sa sex appeal at hindi ang pambobola. But he's better than you. Sumbat ng konsensya niya. Kasi kahit paano ay may kakayahang magseryoso si Tim. 2 beses na ito nagka-girlfriend na masasabing hindi flavor of the month. Ang isa sa mga iyon ay muntik pang pakasalan nito. Hindi lang niya alam kung ano nangyari at hindi yun natuloy. So he could say that Michelle was in relatively good hands. Kaya dapat siguro niyang ipanatag ang kalooban niyang hindi niya alam kung bakit biglang ngaling-ngaling mag-amok. Ilang kakilala nang natatanong niyang parating kaya pinuntahan na lang niya mga ito. The ceremony soon got underway. Ilang beses na rin naman siyang nakadalo sa kasalan kaya hindi na bago sa kanya mga pangyayari. Pero maya-maya pa, nang may umalingaw na kanta ay saka siya nakadama ng kaunting pagbabago. Napatingin siya sa mga aawit. Napansin niyang nakatingin din dito ang ilan sa mga bisita. And they seemed mesmerized by Michelle's voice. Hindi niya sasabihin na napakaganda ng tinig nito. She wasn't strategy. Marahil, ang pumukaw sa mga interes ng mga ito ay nakakarinig dito ay ang emosyon ay binabahagi ng kumakanta. Sa paraan ng pag-awit ni Michelle ng pangako ay tila ba napakasarap ma-inlove at mangako ng wagas at walang katapusang pag-ibig sa isang tao. Hayun nga at kung magtitigan ng mga magulang ni Tim ay para bang noon unang kasal ng mga ito. Para sa isang katulad ni Michelle na alam niyang hindi pa nagkaka-boyfriend, achievement siguro may tuturing na kaya nitong ipaloob sa pag-awit nito ang isang emosyong hindi pa nito nararanasan. She is like a virgin forest, untouched by human hands. Hindi niya alam kung bakit tila may naantig na kung ano sa pagkatao niyang bunsod ng ideyang iyon. It was an intriguing thought and also a bit titillating. Malambot ang ekspresyon sa mukha ng halos lahat ng mga nasa paligid niya. Ang ilan nga ay mukhang tear-eyed pa. Kusang hinahanap ng mga mata niya si Tim at nakita niyang titig na titig ito kay Michelle. Nabighani. Iyon agad ang naisip niya para ilarawan ang ekspresyon nito. Tim was staring at her as thought she were the most fascinating creature on earth. Hindi naman maikakailang may tsura si Michelle. Mas maganda nga lang yata ito sa araw na iyon. Siguro dahil nag-ayos ito ng husto. Sinipat niya. Ito, hindi naman ito kung todo naka-makeup. Mas may kulay lang ng konti mukha nito kaysa dati. Siguro ay dahil sa okasyong pupuntahan nito. Nasanay lang siguro siya na pulbos lang ang ginagamit nito at wala yata itong lipstick kapag lumalabas sila noon. Kaya ngayong gumamit ito ng kaunting kolorete ay saka niya napansin ang napaka-natural pero nakakaaya-aya pa rin na ganda nito. She was talented too. Pruweba niyo ng iba-ibang racket nito. Narinig na rin niya itong kumanta dahil ilang beses na silang nag-video ako nito. Pero iba pala kapag nag-perform na to. She was good. Totoo nga siguro na napakasobrang malapit sa isang tao ay may tendency na hindi mo ito bigyan ng malalim ng pansin. Nasanay na siyang nasa tabi lang niya si Michelle kaya parang ngayon lang nabuksan ang paningin niya sa bentaheng ito. Ano kaya yun? Noon mo pa naman nakikita ang bentahe niya. Natigilan siya at napailing. That was such a long time ago. Teenagers pa lang sila noon. He felt this pull towards her, this certain attraction. Ilang araw rin siyang nagugulumihanan sa nadarama niya. Napigilan niya ang silakbo ng kalooban niya pagkatapos niyang ipaalala sa kanyang sarili na mata lang siguro niya ang walang latay sa mga kapatid ni Michelle kapag kinatalo niya ito. At ayaw rin naman niyang kataluhin nito dahil kaibigan niya to, ang nag-iisang babaeng tunay na kaibigan niya. Napansin na niya dati ang mga bentahe nito at napapansin ulit niya mga iyon ngayon. So what? Kung noong bagats na uhugin pa siya ay nagawa na niyang deadmahin ang mga anumang tawag sa nadaman niya noon, ngayon pa ba na man of the world na siya? Sisiw. And yet, when he saw Tim walking toward Michelle with a smile on his face, he felt like crashing towards the guy and giving him a punch in the face.
Pero kagaya nung bagets na uhugin pa siya, sapilitan lang niyang dinadadma ang silakbo ng kalooban niya. Maraming babaeng bisita sa salo-salo. And babe magnet that he was, if you were drawn onto him. Ipinakilala lang ni Tim sa kanya ang ilan sa mga ito, pero pagkatapos ay parang ayaw nang umalis ng mga ito sa tabi niya. But he was distracted. Panay ang sulyap niya kina Michelle at Tim na tila magandang itinatakbo ng kwentuhan. Ilang beses na nakukulinagan niya ang maglutong pagtawa ni Michelle. Kulang iyon sa finesse kung tutuusin, pero napaka-natural ng dating niyon, kaya siguro hindi ganon kasagwan tingnan ang ginagawa nito. Tumatawa ito sa paraang tila ba tuwang-tuwa nga ito. May punto pa nga ng panghahampas nito sa braso ni Tim at kapag na isinasandal nito ang ulo roon na parang sumasakit na ang tiyan nito sa katatawa. Bahagyang nagtagis ang mga bagang niya. Dapat siguro'y matuwa siya para kay Michelle. Iyon na marahil ang sinasabi nitong kalayaang hindi nito naranasan nung nasa poder ito ng mga estriktong kapatid nito. Pero parang gusto na yata niyang kampihan ng dalawang kuya nitong malagwardya sibil. May ideya na siya ngayon kung bakit ganun ang ginagawa ng mga kuya nito. Siya rin kasi parang gustong hablutin si Michelle palayo kay Tim at pangaralan nito na walang humpay tungkol sa pakikitungo nito sa lalaki. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.